So para po makapagsimula po tayo ng ating pag-aaral ng salita ng Diyos, ngayong Lord's Day Sermon, samahan niyo po ako na imukot na lang. Banal at mahabagin naming Amang Diyos na lumikha ng langit at lupa at sa amin ay patuloy nagmamahal, nagpapasalamat po kami lalong-lalo na sa pagliligtas niyo po sa amin mula sa walang hanggang kaparusahan sa impyerno. Hindi po dahil sa aming mga gawa, kundi dahil po sa inyong habag at pag-ibig sa amin, isinugo niyo po ang inyong bugto na anak na si Yesu Cristo para dumanak yung kanyang mahalagang dugo doon sa krus para malinis ang lahat naming mga kasalanan. At pagkatapos ng ikatlong araw, siya po ay nabuhay na muli. Salamat po aming Ama na bagamit hindi kami karapat-dapat sa inyong harapan, ngunit dahil po sa malaking pag-ibig ay kami po ay tinuring yung mga banal at tinuring yung pong matuwid. At ngayon ay nabago ang aming posisyon bilang inyong mga anak. Kaya sa tuwing inaalala po namin ito ay labis-labis po kami nagpapasalamat. Aming Ama, nagpapasalamat din po kami sa panibagong pagkakataon na binigay niyo po sa amin para magkasipon-tipon dito po sa church upang sama-sama pong pakinggan ang iyong salita. Salamat po na patuloy po ninyo kaming ginagabayan sa pamamagitan po ng inyong makapangyarihang salita at sa tulong din po ng Espiritu Santo. Nawa ngayong araw po ay makatanggap po kami ng biyaya at kalakasan spiritually upang magamit po namin ito sa natitira po namin buhay dito sa mundong ito. Lalong-lalo na kami po ay nabubuhay sa katapusan ng panahon. Nakita po namin ng mga tanda na ang inyong pagdating ay patuloy na nangyayari at patindi ng patindi. Kaya aming Ama, sa natitira po namin buhay dito sa mundong ito, pagkalooban niyo po kami ng higit pang kalakasan, spiritually and physically, upang magampanan po namin yung tungkulin na iniatang niyo po sa amin, lalong-lalo na para sa pagliligtas sa mga ligaw na kaluluwa sa paligid po namin. Para magawa ito aming Ama, pakiusap, gabayan at turuan niyo po kami sa pamamagitan po ng iyong banal na salita. Aming Ama, dinadalangin din po namin ng mga brothers and sisters na papunta pa lamang sa lugar po na ito. Pakiusap, gabayan niyo rin po sila at ingatan, naway tulungan niyo rin po sila na makapaganda ng kanilang puso. Ganun din, maraming mga brothers and sisters po na nakakaranas po ng mga kahirapan, physically and spiritually, kaya hindi po sila makakadalo sa araw po na ito. Pakiusap, gabayan niyo po sila at ingatan, at naway tulungan niyo po sila upang mapagtagumpayan po nila ang mga pagsubok po na ito. At nawa, sa mga susunod po namin mga gawain ay makasama po namin sila. Aming Ama, sa pasimulagan sa pagtatapos na aming pag-aaral po na ito, ngayong araw, sa iyo lamang po kami aasa at magtitiwala. Lahat po ng ito ay dalangin po namin sa pangalan ng Panginoong Jesucristo na sa amin ay patuloy nagmamahal. Amen. Buksan po natin sa ating mga Biblia sa 1 Corinto chapter 1. Babasahin po natin mula verse 26 hanggang 31. Unang Korinto, chapter 1, verse 26 hanggang 31. Kung nakita na po, babasahin po natin ito ng sabay-sabay. Unang Korinto, chapter 1, verse 26 hanggang 31. Kung nakita na po, basahin po natin ng sabay-sabay, dahan-dahan, 3, 2, 1. Sapagkat tignan ninyo ang inyong pagkatawag. Mga kapatid, kakaunti sa inyo ang matatalino ayon sa pamantayan ng tao. Hindi marami ang makapangyarihan, hindi marami ang isinilang na marangal, kundi pinili ng Diyos ang mga bagay na kahangalan sa sanlibutan upang kanyang hiyain ang matatalino. Pinili ng Diyos ang mga bagay na may hina sa sanlibutan upang kanyang hiyain ang malalakas. Pinili ng Diyos ang mga bagay na mababa at tinahamak sa sanlibutan, maging ang mga bagay na walang halaga, upang pawalang saysay ang mga bagay na mahalaga, upang walang sino man nagmamalaki sa harapan ang Diyos. Subalit, kayo ay na kay Kristo Jesus, na naging karunungan para sa atin mula sa Diyos, at katwiran at kabanalan at katubusan, upang ayon sa nasusulat, ang nagmamalaki ay pagmalaki ang Panginoon. So, mula po sa mga talata na ito, ay pag-aaralan po natin yung salita ng Diyos. At alamin natin ano ba yung kalooban niya sa atin para sa ating Christian life. So, gaya po ng ating alam, yung aklat po ng Unang Korinto ay isa po sa mga aklat na sinulat ni Apostol Pablo para sa Church ng Korinto. Yung Church ng Korinto, siyempre, dahil nga sila ay mahina at mga baby Christian pa, maraming mga instruction at maraming mga
sasaway ang ginawa ni Apostol Pablo sa kanila. Kasi nga sila ay nagsisimula pa lang na church. Bagaman sila ay ginawang banal, bagaman sila ay itinuring na ganap sa harapan ng Diyos, pero kung titignan yung kalagayan po nila, physically, emotionally, intellectually, at kahit na spiritually, sila pa rin po ay bata. Sila pa rin ay mahina. So sa pamamagitan po ng talata na binasa po natin, alamin natin, ano ba yung pagkatawag na tinawag sa kanila ng Diyos? At ano ba yung mga bagay na katangian ng mga tinawag ng Diyos? At sa mga tinawag ng Diyos, ano naman po yung biyaya sa pagkatawag ng Diyos? So sa pamamagitan po ng mga bagay po na ito, ay pag-iisipan po natin yung talata na binasa po natin. Pero bago tayo magsimula, konting background lang din dito po sa aklat ng Unang Korinto, sa chapter 1, dito po, ipinahayag ni Apostol Pablo, o isa sa mga pagsasaway ni Apostol Pablo sa mga brothers and sisters dito po sa Unang Korinto, ay yung kahalagahan ng pagkakaisa. Dito po sa aklat ng Unang Korinto, unang chapter pa lang, sinabihan na ni Apostol Pablo yung mga brothers and sisters na iwasan yung mga pagkakabahabahagi. Alam naman natin na yes, magkakaiba sila ng isip, magkakaiba sila ng tendency, pero naging isa sila sa Panginoon. Parang kagaya sa atin. Yes, nandito tayo, hindi naman din ganap yung ating Christian life. Tayo po ay patuloy na lumalago, pero magkakaiba man tayo ng kalagayan, magkakaiba man tayo ng edad, magkakaiba man tayo ng maturity sa Christian life natin, pero tinawag tayo para maging isa. Ito po yung church. So, madalas natin napapakinggan, di ba? Na yung church, hindi po ito mga tao na ganap na kaagad, physically, emotionally, at sa kanilang Christian life. Tayo po ay tinawag ng Diyos, inihiwalay sa mundong ito, kasi nga tayo po ay mga anak ng Diyos na kailangan pang i-train ng Diyos para matuto sa ating Christian life. So, dito po tayo sa church para matuto, gabayan ng Diyos para matutunan natin kung paano kumilos ng iisa. Magkaroon ng one mind dito po sa church. At ito po yung kalooban ng Diyos para sa atin. Yung church ay binubuo ng iba't ibang mga bahagi. Gaya po ng sinabi sa unang Korinto chapter 12. Bagamat may iba't ibang bahagi, pero iisang katawan. Sino po yung katawan? Yung church. At meron ding isang ulo. Sino po yung ulo? Si Kristo. So yung ulo, iisa. Yung katawan, iba't iba man yung bahagi, pero iisa yung function. Naintindihan po. So, bawat isa rin po sa atin, inilagay ng Diyos ito po sa kalagitnaan ng iglesia para gampanan po natin yung function po na ito. Kaso nga lang, ito po mga brothers and sisters dito po sa Unang Korinto or dito sa Corinthians Church, nagkaroon po sila ng pagkakabahabahagi. Kaya mula verse 10 hanggang 17, dito po nakalagay kung ano po yung ginawa nilang pagkakabukod-bukod. Ibig sabihin, pagkakahati-hati. Yung iba, merong ibang mga kalagayan dito po sa 1 Corinthians chapter 1. So titingnan natin ano ba yung mga kalagayan nila kaya sila nagkakabahabahagi. So alam natin na tayo po, yes, iniligtas ng Diyos gaya ng sinabi sa 1 Korinto chapter 1 verse 2 hanggang 3. Sabi dito sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto, sa mga ginawang banal, mga tinawag na banal, kasama ng lahat na nasa bawat lugar ay tumatawag sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. So sila, mga, ibig sabihin, brothers and sisters, dun sa loob ng Corinthian Church. So, dito po natin makikita na kung ano po yung pagkatawag sa kanila. Sabi sa verse 8, sabi dito, siya rin ang magpapalakas sa inyo hanggang sa katapusan na hindi masusumbatan sa araw ng ating Panginoong Jesucristo. Tayo, yung church. Sabi dito, ay tinawag upang maging blameless. Ibig sabihin, hindi nasusumbatan sa araw ng ating Panginoong Jesucristo. Paano ba tayo naging blameless sa harapan ng Diyos? Yes, hindi po dahil sa ating sarili, kundi dahil sa biyaya ng Diyos. Dahil sa mismong patutuon ng Diyos na inilagay niya dito sa Biblia. Sabi sa verse 6, ano po sabi dito? Kagaya ng patutuon ni Kristo na pinagtibay sa inyo. So, sa pamamagitan ng patutuon ni Jesucristo na nakalagay sa Biblia, tayo po ay tinawag na mga banal, tinawag na mga anak ng Diyos, at sabi dito, kasama ng lahat ng mga banal. So, sa pamamagitan ng salita ng Diyos, yes, tayo po ay naligtas. At sa pamamagitan din ng salita ng Diyos, tinawag tayo para tayo magkaroon ng iisang puso, iisang diwa, iisang espiritu, iisang Panginoon. Naintindihan po.
So, hindi sa pamamagitan natin, kundi sa pamamagitan ng salita ng Diyos. So, gaya ng sinabi sa unang Korinto chapter 15, verse 3 hanggang 4, na ibinigay sa atin una sa lahat at ang aking din tinanggap. Sabi ni Apostol Pablo, na si Kristo ay namatay para sa atin ayon sa kasulatan. At pagkatapos ng ikatlong araw, nilibing siya at sa ikatlong araw, binuhay siya muli sa ikatlong araw. Ayon sa kasulatan. So yung kasulatan, ito po yung patotoo ni Jesus Christ. Ito po yung salita ng Diyos na tinawag tayo. Dahil sa kanyang testimony o patotoo, tayo po ay ginawang mga banal. Gaya po ng sinabi sa unang Pedro chapter 1 verse 23 hanggang 25. Ipinanganak na tayo muli. Hindi sa binhing nasisira, kundi sa walang kasiraan sa pamamagitan ng salita at nanatiling salita ng Diyos, buhay. Kaya naman, yung salita ng Diyos hanggang ngayon iniingatan niya para sa mga tao na malaman kung ano yung patotoo ni Jesus. Ano yung patotoo niya? Ito yung ebanghelyo. Good news. Ibig sabihin, naintindihan po. Kaya naman, ito yung magandang balita na ipinangaral sa atin ng Diyos. So sa pamamagitan ng kanyang patotoo, yes, tayo po ay naligtas. Tayo po ay nalaman natin kung ano po yung kaligtasan na ginawa niya. At sa pamamagitan din ng salita ng Diyos, habang tayo ay nagpapatuloy bilang anak niya, yung ating puso ay patuloy niyang binabago sa pamamagitan din ng words of God. Tingnan po natin ito. Hebreo chapter 4, verse 12. Tingnan natin kung gaano kabisa yung salita ng Diyos. Hebreo chapter 4, verse 12. Ito po yung katangian ng words of God. Basahin po natin. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay, mabisa at higit na matalas kaysa alinmang tabak na may dalawang talim at tumatagos hanggang sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at espiritu na mga kasukasuan at ng utak sa buto at may kakayahang kumilala ng mga pag-isip at mga hangarin ng puso. So sa pamamagitan ng salita ng Diyos, yes, tinawag tayo. Bakit? Ano bang kapangyarihan ng salita ng Diyos? Sabi dito, ito'y buhay, mabisa, higit na matalas. Nakita na po kayo ng double-edged sword? Diba, sa kutsilyo natin, ginagamit sa pagluto, one-side blade lang. Pero yung double-side blade na isang sword, sobrang talas po nito. So sa magkabilang panig, meron siyang talim. At sabi dito, ganito din daw yung salita ng Diyos. Ito po'y, sabi dito, tumatagos sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at ng espiritu. So nadi-distinguish kapag yung words of God napadaan sa ating puso, dito natin nakikilala yung sarili natin at nakikilala yung Diyos. Noon, one-sided lang. Ang kilala lang natin, yung imaginary na Diyos eh. Hindi natin kilala yung ating sarili bilang isang makasalanan. Pero dahil nga yung salita ng Diyos ay double-edged sword, nalaman natin, nakilala natin yung ating sarili. Kaya nga nagkaroon tayo ng pagsisisi sa harapan ng Diyos. Dahil sa words of God, yes, ito po yung itinulong sa atin para makarating tayo sa kaligtasan. At yung salita ng Diyos, kung paano may, sabi dito, matalas na tabak na may dalawang talim, sabi rin sa Jeremiah chapter 15 at saka 16, nakalagay rin po dito kung ano po yung katangian ng salita ng Diyos. Isa pa po, tingnan po natin. Jeremiah chapter 15. Jeremiah chapter 15, verse 16. Jeremiah chapter 15, verse 16. Kung nakita na po, babasahin natin ito ng sabay-sabay. Jeremiah chapter 15, verse 16. Basahin natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang iyong mga salita ay natagpuan at aking kinain. At sa ganang akin, ang iyong mga salita ay katuwaan at kagalakan sa aking puso. Sapagkat ako'y tinatawag sa iyong pangalan, o Panginoon, Diyos ng mga hukbo. Ano po yung naging epekto kay Propeta Jeremias ng salita ng Diyos? Sabi dito na nung nakain niya, ibig sabihin, nalaman niya, na-receive niya yung salita ng Diyos, katuwaan, kagalakan sa kanyang puso. Kaya nga, sa pamamagitan ng salita ng Diyos, nalaman natin, meron palang pag-asa na makapasok sa langit. Meron palang pag-asa na malinis yung lahat ng kasalanan ko. At nung nalaman natin ito, napakalaking kagalakan yung napasa puso natin. Tama po ba?
Nagkaroon po ba ng kagalakan kung kayo po ay naligtas? Yes. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kaya nga, yung salita ng Diyos, may epekto sa atin. Una, dinadala tayo nito sa pagsisisi. Pangalawa, binibigyan tayo nito ng kapahingahan, bibigyan tayo nito ng katuwaan at kagalakan sa ating puso. Lalong-lalo na kapag nagpapatuloy tayo sa ating Christian life. Yes, yung joy of salvation, sa umpisa, talagang nanamnamin natin eh. Tama po ba? I-enjoy natin, ligtas na talaga ako. Sabi sa salita ng Diyos, wala na akong dapat ikatakot sa kapahamakan sa impyerno. Pero habang nagpapatuloy tayo sa salita ng Diyos, yung joy of salvation ito, minsan, lumalamig. Bakit? Una, dahil sa kasalanan. Pangalawa, dahil sa iba't ibang mga panunokso ni Satanas. Kaya nga, yung ating puso lumalamig. Ngayon, para makapanumbalik yung init o alam ng ating puso sa pamamagitan ng salita ng Diyos, dito po tayo dapat na bumalik. Kaya na sinabi sa awit 19, verse 7 hanggang 12, doon po natin makikita. Yung salita ng Diyos, nagpapanauli ng kaluluwa. Nagbibigay ng karunungan para doon sa mga kulang sa kaalaman. Kaya nga, sa pamamagitan ng words of God, tinawag tayo. At kagaya ng salita ng Diyos na nagbibigay buhay, ito rin po yung nagpapanauli sa atin. Tingnan po natin ito. Deuteronomio chapter 32. Deuteronomio chapter 32, verse 1 hanggang 2. Deuteronomio chapter 32, basahin po natin mula verse 1 hanggang 2. Basahin natin na sabay-sabay, 3 to 1. Makinig kayo, mga langit, at ako'y magsasalita, at papakinggan ng lupa ang mga salita ng aking bibig. Ang aking aral ay papatak na parang ulan, at aking salita ay bababa na parang hamog, gaya ng ambon sa malambot na damo, at gaya ng mahinang ambon sa pananim. So alam natin na yung malambot na damo at pananim ay nangangailangan ng tubig. Nangangailangan ng tubig para sila ay magkaroon ng proseso para sa pagkain po nila. Kung makikita natin, di ba, sa mga nagsasaka, yes, regularly, ginagawa po nila yung pagdidilig, ginagawa po nila yung pagtutubig. Kaya ngayon iba, nagkakaroon pa ng irrigation, di ba? Para lang matubigan yung lupa. Lalo na kapag dumadating yung climate change, dumadating yung tag-init, kinakailangan nila masuplayan yung pananim nila para hindi mamatay. Tama po ba? Tayo rin po. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos, nung yung salita ay bumaba, si Jesucristo, tayo na mga patay, muling nabuhay. Yung ating espiritu na nakapakinig ng kanyang salita, muling nagkaroon ng buhay. Sabi dito, ang mga salita ay bababa na parang hamog, gaya ng ambon sa malambot na damo. Yung salita ng Diyos, bumababa sa malambot na damo. Ano po yung malambot na damo? Ito po yung dapat na maging puso natin. Kung ito ay magiging matigas, kung ito ay magiging mapagmataas, kahit na anong words of God pa, ang iparinig sa atin ng Diyos, hindi natin yung matatanggap. Bakit? Kasi nga matigas yung puso, naka-close. Intindihan? Kaya kailangan muna na maging malambot yung ating puso para matanggap natin yung words of God. Naintindihan po. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos, yes, yung ating minsan natutuyo na puso, minsan tumitigas na puso, kapag ito ay nakapakinig ng salita ng Diyos, bumaba na parang hamog, bumaba na parang ambon, makakatanggap ito ng refreshment, or sabihin natin, kaaliwan para sa ating espiritu. Kaya yung words of God ay napakahalaga para sa atin. At yung mga brothers and sisters sa unang Korinto, o sa Corinthian Church, so sa pamamagitan nila, ipinahayag ni Apostol Pablo din na sa pamamagitan ng church, kapag kayo ay nagkakaisa, kapag kayo ay nagsasama-sama, yes, kumikilos yung Diyos. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos na inilagay sa kalagitnaan ng church, sa kalagitnaan ng fellowship, maririnig din natin yung patotoo ng Diyos. Kaya nga sabi kanina, balikan po natin. Unang Korinto chapter 1. Unang Korinto chapter 1, verse 9. Basahin natin ang sabay-sabay, 3 to 1.
Ang Diyos ay tapat na sa pamamagitan niya ay tinawag kayo tungo sa paikisama ng kanyang anak na si Jesucristo na ating Panginoon. So una, yung pagkatawag sa atin sa pamamagitan ng words of God. At sa kalagitnaan ng church, tinawag din tayo. Sabi dito, ang Diyos ay tapat na sa pamamagitan niya ay tinawag kayo tungo sa paikisama ng kanyang anak. Ibig sabihin sa kalagitnaan ng church, nandito po si Jesucristo. So tinawag niya tayo para mapakinggan din yung kanyang mga patotoo. Kaya nga nandito tayo sa church, hindi lang para i-develop yung pagkakaroon ng bonding physically. Nandito tayo para matuto at sama-samang magabayan ng salita ng Diyos sa loob ng fellowship. Kaya nga, una-munang sinabi ni Apostol Pablo para sa mga kapatilan sa Corinto na tayo ay naligtas. Tinawag tayo mga banal, mga taong inihiwalay sa masamang bundong ito. Tinawag tayo una sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Tinawag tayo para mapakinggan yung kanyang patotoo sa loob ng church. Naintindihan? Kaso nga lang, dahil nga sila ay bata pa sa kanilang pananampalataya, nagkaroon ng pagkakabahabahagi dun sa brothers and sisters dun sa loob ng Corinthian church. Kaya sinuway sila ni Apostol Pablo dahil nagkakaroon sila ng iba't ibang mga grupo. Dahil yung pagkakabahabahagi ay, dahil sa pagkakabahagi-bahagi na yun, nagkakaroon sila ng problema sa kalagitnaan ng church. Ito rin po ay isang malaking usapin patungkol sa church. Kung tayo mahati, hindi makakilos yung kapangyarihan ng Diyos sa kalagitnaan natin. Sabi sa Efeso chapter 3 verse 20, yung kapangyarihan na kumikilos sa kalagitnaan natin. Ngayon, paano makakilos yung kapangyarihan kung tayo po ay magkakabahabahagi? Hindi rin po ito kikilos. Naintindihan? Kaya nga, ipinapaliwanag sa atin ni Apostol Pablo, ano ba yung dahilan kung bakit nagkakahati-hati yung brothers and sisters dun sa unang church. Ngayon, sa pamamagitan nito, matututunan natin kung paano tayo dapat umiwas dun sa mga maling ginawa ng mga brothers and sisters ng unang church. Sila po ay lesson para sa atin para iwasan. Naintindihan po? Kaya po nang alam natin, yung Israel, yung bayang pinili ng Diyos, sila ay representative ng spiritual na church. Kagaya nila na inihiwalay mula sa Egypt, niligtas ng Diyos, pinatawid sa dagat na pula, at pinapasok dun sa Kanaan, ito po'y kumakatawan sa mga Israelita. At tayo naman po sa church, kumakatawan spiritually. Naintindihan po. Ngayon, ano ba yung mga dahilan? Bakit nagkakabahabahagi yung mga brothers and sisters noong unang panahon dun sa Corinthian church? Balikan po natin sa unang Korinto, chapter 1, verse 12. Babasahin ko po muna sa inyo yung verse 10 hanggang 11. So ito po yung panawagan ni Apostol Pablo. Sabi dito, mga kapatid, ngayon ay nananawagan ako sa inyo sa pamamagitan ng pangalan ng ating Panginoong Jesucristo na kayong lahat ay magsalita ng isang bagay lamang at huwag magkaroon sa inyo ng mga pagkakabahabahagi, kundi kayo magkaisa sa isang pag-iisip at layunin lamang. Sabi ng iba, sapagkat iniulat sa akin ng mga kasamahan ni Chloe ang tungkol sa inyo na sa inyo ay may mga pagtatalo-talo, mga kapatid ko. So, nabalitaan ni Apostol Pablo kung ano nangyayari dun sa Corinthian church. So, alam natin na si Apostol Pablo nakapag-evangelize din dito po sa lugar po na ito at sinulatan niya yung mga brothers and sisters sa pamamagitan ng report ni Chloe. Ngayon, ano po nangyari sa brothers and sisters dun sa Corinthian church? Una, basahin natin yung verse 12. Basahin natin sabay-sabay, 3, 2, 1. Ang ibig kong sabihin ay ang bawat isa sa inyo ay nagsasabi, ako'y kay Pablo, at ako'y kay Apollos, at ako'y kay Cephas, at ako naman kay Kristo. Sa loob ng church, meron din mga ganitong tao na mas prefer nila yung tao, sabi ng iba, ako'y kay Apollos, ako'y kay Cephas, yung iba naman kay Kristo. So, ito yung isa sa dahilan kung bakit nagkaroon ng pagkakabahabahagi o paghahati-hati sa loob ng church noong unang Korinto. Dahil sa kanila, meron silang mas prefer. Mas gusto nila si Apollos, yung iba kay Cephas, yung iba naman kay Kristo. So dahil po sa pagkakabahabagin to, sa personal preferences ng mga tao, nung time po na yun, nagkaroon sila ng pagkakabahabahagi. Kaya hindi makakilos yung Diyos sa kalagitnaan nila. Kaya sinulatan sila ni Apostol Pablo. Ngayon din, sa panahon po natin ngayon, yes, tinawag tayo bilang isang church, bilang isang katawan. Naintindihan? Kaya kailangan din po natin mapanatili yung iisang puso, iisang diwa sa kalagitnaan ng church. Pero ano po yung dahilan kung bakit nagkakaroon ng
Yung isa naman, gusto ko Pastor B. Gusto ko si Leader A. Yung isa, si Leader B. Mas gusto nila makipag-fellowship sa same status nila. Kapag hindi sila tugma, hindi sila nakikisama, hindi sila nakikipag-fellowship. Kaya nahati po yung tao sa church. Ngayon, sino ba yung dapat na maging sentro ng bawat isa? Si Kristo. Kung bawat isa sa atin ay sentro si Yesu Kristo, mapapanatili natin yung pagkakaisa. Naintindihan po. Kaya nga, itong mga brothers and sisters dito po sa unang Korinto, sinaway po sila ni Apostol Pablo kasi nga, yung iba kay Cephas, yung iba kay Apollos, yung iba naman ay kay Kristo. So, kung si Jesus yung dahilan, bakit tayo naging banal at tinuring na matuwid, dapat manatili tayo sa Kanya, hindi sa kung sino mang tao. Hindi sa pamamagitan ng tao tayo naligtas. Hindi sa pamamagitan ng Diyos. Naintindihan po. Minsan, di ba, meron tayong mga naririnig na brothers and sisters na naligtas ako sa Bible seminar ni Pastor A. Naligtas ako sa pamamagitan ng Bible seminar ni Pastor B. Yes, ginamit sila. Pero sino po nagligtas sa kanila? Yung Diyos. Naintindihan po. Naging instrumento, yung mga ministers, pero hindi sila yung dapat itaas. Hindi sila yung dapat nakilalanin o i-acknowledge. Naintindihan po. Sila yung kagamitan lang. Naintindihan? So kung hindi sila ginamit ng Diyos para makapagligtas, hindi rin po, wala rin maliligtas. Naintindihan po. Tangi sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. At kahit na sa pagpapalago sa ating Christian life, hindi rin sa pamamagitan ng tao, kundi sa tulong ng Diyos. Yes, tumutulong po yung mga ministers, tumutulong po yung mga leaders, tumutulong po yung mga mature na brothers and sisters para lumago yung bawat isa sa atin. Pero hindi rin sa kanila nanggagaling yung kalakasan po na ginagawa nila o itinutulong nila para sa atin. Naintindihan po. Tingnan po natin ito. Unang Korinto chapter 3. Unang Korinto chapter 3 mula verse 1 hanggang 7. So meron po nakalagay dito, di ba, tungkol sa pagkakabahabagi sa iglesia. So, in-explain ni Apostol Pablo kung ano ba yung dapat nilang maunawaan sa kalagitnaan ng church. 1 Corinthians chapter 3, medyo mahaba po. Basahin natin mula verse 1 hanggang 7. Basahin natin ng sabay-sabay, 3 to 1. Subalit ako, mga kapatid, ay hindi makapagsalita sa inyo na tulad sa mga taong espiritual, kundi tulad sa mga makalaman, na tulad sa mga sanggol kay Kristo. Pinainom ko kayo ng gatas at hindi ng matigas na pagkain, sapagkat hindi pa ninyo kaya ito. Hanggang ngayon ay hindi pa ninyo kaya, sapagkat kayo ay makalaman pa, sapagkat habang sa inyo ay may mga paninibugho at mga pagtatalo, hindi ba kayo ay makalaman? Kayo ay lumalakad ayon sa pamantayan ng mga tao? Sapagkat kapag sinasabi ng isa, ako ay kay Pablo, at ang iba, ako ay kay Apollos, hindi ba kayo yung mga tao? Ano nga ba si Apollos? Ano si Pablo? Mga lingkod na sa pamamagitan nila ay sumampalataya kayo ayon sa itinakda ng Panginoon sa bawat isa. Ako ang nagtatanim, si Apollos ang nagdilig, ngunit ang Diyos ang nagpalago. Kaya't walang anuman ang pagtatanim o ang pagdidilig, kundi ang Diyos ang nagpapalago. So sa pamamagitan po ng instruction na ito, dito natin malalaman ano ba yung dapat na maging sentro dito po sa kalagitnaan ng church. Yes, si Apollos, si Pablo, si Cephas, kamanggagawa ng Diyos. Kaya nga sabi dito, mga lingkod sa pamamagitan nila, mga lingkod na sa pamamagitan nila ay sumampalataya kayo. So sila yung tumulong. Pero sino po yung nagpalago? Sabi sa verse 7, kundi ang Diyos na nagpapalago. Kaya nga, sa pamamagitan po ng ganitong kaisipan, na yung Diyos yung tumutulong sa bawat isa sa atin, mapapanatili natin yung pagkakaisa. Pero ito po yung naging problema sa mga brothers and sisters dun sa Corinthian church. Kaya sila nagkaroon ng ganitong klaseng problema kasi sabi ni Apostol Pablo, sila yung nakalaman pa. Kaya yung mga nagkakabahabahagi, ito po isang sign na makalaman pa sila. Gusto ko si Group A. Gusto ko naman si Group B. Bakit ba tayo maraming mga groups? May Father's Group, may Mother's Group, may Young Adult, may iba't ibang mga ministry. Para ba tayo magkakabahabahagi? Hindi po. Sa pamamagitan ng maraming groups or maraming mga ministry, mas marami yung fellowship natin. Naintindihan po. So sa pamamagitan nito, mas lalo tayong higit na lalago. Pero hindi po yung ginagawa para tayo magkakabahabahagi. Naintindihan? Kaya naman, kailangan din po natin na
malaman itong bagay na ito. Yes, kamanggagawa lang yung iba, kamanggagawa lang yung tumutulong sa atin, pero nagpapalago ay yung Diyos. Kung sino man yung tumutulong sa atin sa Christian life natin, mabuti. Dahil sila ay mga instrumento ng Diyos. Pero hindi sila yung higit na nagpapalago. Sabi dito, yung Diyos. Kaya naman, kailangan natin maging maingat na huwag tayong titingin sa tao regardless ng kanilang kakayahan or ng kanilang kahinaan. Maring yung iba mahina, maring yung iba naman malakas, maring yung iba marunong, maring yung iba hindi marunong, maring yung iba mahirap, maring yung iba dukha, maring yung iba kaunti, yung iba may kaya. Regardless ng ating estado or identity sa mundong ito, lahat tayo ay ginawang banal. Naintindihan po. Kaya nga sabi ng Diyos, lahat ay nagnanais, siya ay nagnanais sa lahat ng tao ay maligtas. Wala siyang pinili. Naintindihan po. So sa pamamagitan nito, dito natin makikita na gustong maging isa ng Diyos. Sa loob ng church, itinuturo ito sa atin, yung one mind. Kaya mga brothers and sisters, sinaway po ni Apostol Pablo yung mga brothers and sisters sa unang Korinto. Ngayon, babalikan ko po sa 1 Corinthians chapter 1 verse 13. Anong sabi po ni Apostol Pablo? Babasahin ko po, si Kristo ba ay nahahati? Si Pablo ba ay pinako sa krus dahil sa inyo? O kayo ba ay binautismohan sa pangalan ni Pablo? So, si Kristo ba ay nahahati? Hindi. Pero bakit sila nagkaroon ng pagkakahati-hati, pagkakabahagi? Kasi sa sarili nilang pagnanasa, sa sarili nilang preferences. Naintindihan mo? Kaya nga, para mapanatili natin yung pagkakaisa sa loob ng church, yes, ang dapat natin tingnan yung Panginoong Jesucristo. Hindi sa kung sino mga tao, hindi naman sa kanilang estado, kundi yung iisang Panginoon na nagbigay sa atin ng iisang pananampalataya. Iisa rin yung bautismo na ibinigay sa atin. Sabi sa Efeso chapter 4 verse 5, iisang Panginoon, iisang pananampalataya, iisang bautismo. So nandun po nakalagay yung 7 na 1. So sa pamamagitan nito, dito natin makikita na yung Diyos, nais niya na magkaroon tayo ng pagkakaisa sa loob ng church. Kaya nga, si Apostol Pablo, pinangaralan niya yung mga brothers and sisters sa sinaunang church yun sa Corinto. Kasi nga, nagkakaroon ng pagkakabahabahagi. So, isa lang po yung dapat na maging layunin ng bawat group na nilalagay po natin o itinatakda natin dito sa church. Pagamat merong mother's group, father's group, young adult, or kung ano man, isa lang po yung layunin nito. Ano po yun? Makapagligtas sa mga ligaw na kaluluwa. At yung mga brothers and sisters na naligtas, turuan din sila na lumago sa kanilang pananampalataya. So ito po yung dalawang tungkulin natin. Kung sa dalawang tungkulin na ito, magkaroon tayo ng pagkakaiba-iba o pagkakaiba ng priority, magkakaroon po ng pagkakabahabahagi. Naintindihan po. Kaya malaki rin po ito na kasalanan sa harapan po ng Diyos. Nais ng Diyos na maging isa. Naintindihan? Pero kung sino man yung gigiba dun sa pagkakaisa na yun, o sisira sa pagkakaisa na yun, ito rin po yung malaking kasalanan. Kaya nga, tingnan po natin. Unang Korinto chapter 3, verse 16 hanggang 17. Meron pong warning si Apostol Pablo dito. Unang Korinto chapter 3, verse 16 hanggang 17. Basahin natin ng sabay-sabay. 3 to 1. Hindi ba ninyo nalalaman na kayo ay templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay naninirahan sa inyo? Kung sino man ay magkatangang gumiba sa templo ng Diyos, ang taong ito ay gigibain ng Diyos. Sabagat ang templo ng Diyos ay banal at ang templong ito ay kayo. So yes, yung kasalanan, pwedeng gumiba sa atin, pagpabagsak sa Christian life natin. Yung maling turo, yung pangangalunya, yung pera, ito po yung mga bagay na malaking kasalanan sa harapan po ng Diyos. Pero meron pa pong isang kasalanan na sumisira sa loob ng church. Ano po ito? Yung pagkakabahabahagi. Naintindihan po. Kaya ganoon na lang po yung warning ni Apostol Pablo na iwasan nila yung pagkakabahabahagi. Bakit? Isa lang yung tumulong sa atin na maligtas. Isa lang yung Espiritu na gumabay sa atin para maunawaan yung Ebanghelyo. Kaya nga, para maiwasan natin ito, tumingin tayo sa iisang Diyos, iisang Panginoon. Naintindihan po. Ngayon, pangalawa, ano po yung isang dahilan kung bakit nahati sila? Balikan natin sa unang Korinto chapter 1, verse 14 hanggang 16. Basahin natin ang sabay-sabay. 3, 2, 1. Ako ay nagpapasalamat sa Diyos na hindi ko binautismohan ng sino man sa inyo, maliban kay Crispo at kay Gayo,
Baka magsabi ang sino man sa inyo'y binautismuhan sa pangalan ko, binautismuhan ko rin ang sambahayan ni Estefanas. Maliban sa kanila, hindi ko alam kung ako ay kung may binautismuhan pang iba. So, ibang mga brothers and sisters po sa Corinthian Church, nagkakabahabagi sila dahil nakatingin sila dun sa isang bagay. Sa halip na sa Ebanghelyo, saan sila nakatingin? Sa pagbabautismo. Iba yung priority nila. Naintindihan po. Kaya naman, ito rin po yung isang instruction para sa atin. Paring iba, sabi dito, nagpapasalamat si Apostol Pablo na hindi siya nagbautismo sa iba. Meron siyang mga binanggit na pangalan, si Crispo, si Gayo, at yung sambahayan ni Estefanas. Pero bakit siya nagpapasalamat? Kasi yun lang yung binautismohan niya. Bakit? Kasi may mga brothers and sisters na nakatingin sa nagbautismo sa kanila. Kaya sila nagkakabahabagi. Binautismohan ako ni Pastor A. Uy, nakakatawa. Binautismohan ako ni Pastor B. May picture kaming dalawa. Sa iba sila nakafocus. Sa iba sila nakatingin. Mahalaga ba kung sino nagbautismo sa atin? Sa tingin po ninyo, mahalaga ba? Kapag si Senior Pastor Park Yongsun ba yung nagbautismo sa atin, mas dakila tayo kaysa sa iba? Paano pag sila Pastor Junlie, sila Pastor Jason? Kapag sila ba, yung nagbautismo sa atin, dagdag points sa Christian life natin? Siyempre hindi. Bakit? Hindi naman po galing sa kanila yung pagbabautismo. Naintindihan po. Kaso nga lang, ito po mga brothers and sisters, ito po sa Corinthian Church, ganito po yung naging puso nila. Binautismohan ako ng iba, binautismohan ako ni ganito. Kaya sabi ni Apostol Pablo, mabuti na lang, nagpapasalamat ako kasi hindi ako nagbautismo ng marami. Kasi kung sakali man ako nagbautismo ng marami, baka mamaya, yung puso ng iba, mapasa akin, hindi na mapasa Diyos. Baka yung ibang tao, tumingin na lang sa akin, hindi na sa Diyos, na nagbigay ng bautismo sa kanila. Kaya si Apostol Pablo, sinabi itong mga bagay na ito kasi nga may mga tao na, yun nga, nakatingin sa ibang bagay. Nakafocus sila sa bautismo, sa gawa. Hindi dun sa mismong message na ibinigay sa kanila ng Ebanghelyo. Nalilito sila. Ano ba yung mas mahalaga? Kaya sila nagkakaroon ng pagkabahabagi. Kaya sinabi ni Apostol Pablo, ako'y nagpapasalamat na hindi ko binautismo ng sino man sa inyo. Naintindihan po. Kasi nga ganito po yung nangyari sa mga puso ng brothers and sisters dun sa unang Korinto. Kung tayo inaligtas, regardless kung sino man ng bautismo, walang anuman. Sapat na yun. Sapat na nabautismohan tayo. Hindi na mahalaga kung sino. Lumisan sa loob ng church, sa halip na ituon yung isip sa mga bagay na mas mahalaga, yung ibang mga brothers and sisters, nagkakabukod-bukod kasi sa iba sila nakatingin. Minsan yung may mga maliliit na bagay sa loob ng church, ito yung pinapansin nila sa halip na pansinin yung kalooban ng Diyos. Dahil nga yun yung focus nila, ayun, nagkakabahabagi sila, gumagawa sila ng mga grupo. Naintindihan po. Kaya kailangan po natin na maging maingat ito po sa bagay na ito. Isa sinasabi ng iba, ano ba yung brother? Ano ba yung sister? Kapag iba yung focus ng isa, ayun. Dahil yung focus niya ay nakatingin sa iba, hindi sila nagkakaroon ng one mind. Dahil sa ganito nilang pag-iisip, nagtutuon sila sa mga bagay na hindi naman talaga mahalaga. Kaya ano po yung resulta? Nagdudulot ito ng pagkakabahabahagi sa loob ng church. So dito, nakafocus sila sa bautismo. Nakafocus yung iba sa gawa. Pero saan nakafocus si Apostol Pablo? Sa Ebanghelyo mismo. Ayun po yung ginawa niya. Naintindihan? At tayo rin po sa kalagitnaan ng church, ito po yung dalawang priority para sa atin. Ipangaral yung magandang balita at tulungan yung brothers and sisters na naligtas para lumago sa pananampalataya. Naintindihan po. Ngayon, sa panahon po natin ngayon, marami po mga iba't ibang mga churches, hindi po sa atin, na nakafocus sa ibang bagay. Minsan nakafocus sa medical mission, nakafocus sa pagbibigay, sa charity works. Yes, magaganda po yung mga bagay na yun. Pero ang problema, doon na lang sila nakatuon. Hindi na sa pagliligtas sa mga ligaw na kaluluwa. Pero mabuti na lang, dito po tayo ginagabayan ng church. Na ituon natin yung mahalagang bagay, ituon natin yung ating puso sa mahalagang bagay. Ano po yun? Mateo chapter 28, verse 19 hanggang 20. Na ipangaral yung magandang balita, yung ebanghelyo, gawin silang alagad, at turuan sila na sundin yung salita ng Diyos. Kaya nga,
Sinabi ni Apostol Pablo, hindi ako sinugo para magbautismo, kundi ipangaral ng magandang balita. Ito po yung nakalagay sa verse 17. Sabi dito, sapagkat hindi ako sinugo ni Kristo upang magbautismo. So yung mga brothers and sisters, ayun, nakafocus sila sa maliliit na bagay, kaya sila nahahati. Ngayon, paano naman tayo magkakaroon ng iisa o iisang puso o para tayo magkaroon ng one mind dito po sa loob ng church? Kaya nasabi ko po kanina, naging isa tayo dahil sa Ebanghelyo. Tingnan po natin ito. Unang Korinto, chapter 23 to 25. Chapter 1, 23 to 25. Unang Korinto, chapter 1, verse 23 to 25. Dahil po sa Ebanghelyo, naging isa tayo. Basahin natin ng sabay-sabay. 3 to 1. Subalit, ipinapangaral namin ang Kristo na ipinako sa krus na isang katitisuran sa mga Hudyo at kahangalan sa mga Hintil. Ngunit sa kanila na mga tinawag, maging mga Hudyo at mga Grego, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos. Sapagkat ang kahangalan ng Diyos ay higit na matalino kaysa mga tao at ang kahinaan ng Diyos ay higit na malalakas kaysa mga tao. Sabi dito, verse 25. Yung karunungan daw ng Diyos, ibinigay sa pamamagitan ni Jesus Christ. Hindi sa anumang karunungan ng tao, hindi man sa karunungan o kakayahan ng tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Sabi nga dito, tinawag maging mga Hudyo o Grego, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at karunungan ng Diyos. Ano po yung karunungan niya? Yung gospel. Naintindihan? Kaya tayo po ay naging isa sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Sabi sa Efeso chapter 2, verse 13 hanggang 14, tingnan natin. Para mabasa po natin. Efeso chapter 2, verse 13 hanggang 14. Dito po natin makikita kung paano tayo naging isa. Efeso chapter 2, verse 13 hanggang 14. Basahin natin sabay-sabay. 3 to 1. Subalit ngayon ay na kay Kristo Jesus, kayo na noong una ay malayo, ay inilapit sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Sapagkat siya ang ating kapayapaan na ating pinag-isa ang dalawa. At sa pamamagitan ng kanyang laman ay giniba ang gitnang pader ng alitang humahati. Kanyang pinawalang bisa ang kautosang mga batas sa mga alituntunin upang siya ay lumalang sa kanyang sarili ng isang bagong tao, kapalit ng dalawa. Sa gayoy, gumagawa ng kapayapaan. So, noon, merong pagkakabahabahagi. Hudyo, tsaka Hintil. Pero dahil po dun sa ginawa ni Yesu Kristo na pagsasakripisyo ng kanyang sarili, nagkaroon po ng isang church o nagkaroon ng isang iglesia. Hudyo man, Grego man, o ibang mang lahi, pero kung sila ay naligtas, sila po ay naging kabilang sa isang church. Naintindihan po. Dahil po sa Ebanghelyo na ito, sabi dito, inilapit tayo. Na noon, malayo tayo. Pero dahil sa dugo ni Yesu Kristo, inilapit. Tapos, sabi dito, giniba ang gitnang pader na umahati. Yung nagdi-distinguish sa atin, bayang pinili ng Diyos, tapos mga Hintil. Yung bayang pinili, sila yung pinigyan ng kaligtasan. Tapos tayo naman, karapat-dapat na mapunta sa impyerno. Pero dahil po dun sa ginawa ni Yesu Kristo, nahati yung hati na yun, nahati yung gitna, yung barrier na yun. Kaya kung sino man, pwede nang makapasok dun sa kaligtasan. Naintindihan? Kaya sa pamamagitan po ng Ebanghelyo, tayo po ay naging isa. Ngayon, sa pamamagitan din ng Espiritu Santo, tayo po ay nagiging isa. Tingnan natin. At balikan po natin sa unang Korinto chapter 12 naman. Unang Korinto, chapter 12, verse 12 hanggang 13. Unang Korinto, chapter 12, verse 12 hanggang 13. Kung nakita na po, basahin natin ang sabay-sabay. 3 to 1. Sapagkat kung paano ang katawan ay isa at marami ang mga bahagi, at ang lahat ay bahagi ng katawan, bagamat marami ay iisang katawan, gayon din si Kristo. Sapagkat sa pamamagitan ng isang Espiritu ay binautismoan tayong lahat tungo sa isang katawan, maging Hudyo o Grego, mga alipin o mga laya, at tayong lahat ay pinainom ng isang Espiritu. Pinanggit dito, isang Espiritu. So sa pamamagitan ng isang Espiritu, nawala na yung Hudyo, Grego, alipin, tsaka laya.
Naintindihan po? Sa pamamagitan ng isang Espiritu. Ito po Espiritu ni Kristo. Naintindihan po? Kaya dito natin makikita yung kalooban ng Diyos para sa atin na maging isa. Noon, tayo ay malayo sa Diyos. Noon, tayo po ay makasalanan, kaya hindi pwede manirahan yung Espiritu Santo sa atin. Pero dahil sa ginawa niya, dahil sa Ebanghelyo, napasa atin ngayon yung Espiritu Santo. Kaya nga, tayo, bagamat magkakaiba ng kaisipan, ng background, pero dahil meron tayong iisang Espiritu, nagkakaroon tayo ng pagkakaisa sa loob ng church. Naintindihan po? At ito po yung napakahalaga at napakaganda sa harapan po ng Diyos. Isa pa po, unang 1, chapter 2. Unang 1, chapter 2, verse 27. Basahin po natin. Unang 1, chapter 2, verse 27. Basahin natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Tungkol sa inyo, ang pagpapahid na inyong tinanggap ay nananatili sa inyo. Kaya't hindi na ninyo kailangan pang kayo ituruan ng sino man, ngunit kayo itinuturuan ng kanyang pagpapahid tungkol sa lahat ng mga bagay. At ito'y totoo at hindi kasinungalingan. Kung paano kayo itinuturuan nito, ay gayon kayo manatili sa kanya. Sino po yung tinutukoy dito ng pagpapahid? Ito po yung Holy Spirit. Tinuturuan tayo ng Holy Spirit ng sama-sama. Tinuturuan tayo ng iisang salita, iisang diwa, ito po sa salita ng Diyos. Naintindihan po. So sa pamamagitan ng Holy Spirit, yes, nagagabayan po tayo para maging isa. Kaya nga, sabi sa Efeso chapter 4, verse 4 hanggang 6, kaya binanggit ko po kanina, may isang katawan, isang Espiritu, isang pag-asa, isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo, isang Diyos at Ama ng lahat. So, iisa. Naintindihan po. Kaya, yung kalooban ng Diyos para sa church o sa kalooban niya sa bawat isa sa atin ay magkaroon ng pagkakaisa. Gaya po ng sinasabi ng Biblia. Ngayon, sa pamamagitan din ng salita ng Diyos at fellowship, pinag-isa tayo ng Diyos. Kaya nang nabanggit ko po kanina, dahil sa salita ng Diyos, tayo naligtas. Dahil sa pamamagitan din ng tulong ng Espiritu Santo, yung ibang brothers and sisters naligtas din. Tapos, nilagay tayo sa kalagitnaan ng church para sama-samang matuto. Kaya ito po yung nangyari sa mga sinaunang iglesia nung bumaba yung Espiritu Santo sa kanila. Sabi sa mga Gawa, chapter 2, verse 42, yung bumaba sa kanila yung Espiritu Santo, tinuruan sila. Nanatili sila sa turo ng apostol, nagsama-sama, pinagputol-putol yung tinapay, at nagkaroon sila ng fellowship. Naintindihan po. Dahil nga, ang plano ng Diyos para sa church ay maging isa. Tayo na mga inihiwalay, ay nais ng Diyos na maging isa or magkaroon ng one mind para sa kalooban po ng Diyos. At kung tayo mananatili sa fellowship, dito rin po natin mapapanatili yung pagkakaisa. Tingnan po natin ito. John chapter 15. Chapter 15, verse 9. Chapter 15, verse 9. Basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Kung paano minahal ko ang Ama, ay gayon din naman minamahal ko kayo. Manatili kayo sa aking pagmamahal. Sa pananatili natin sa Diyos, sa pamamanatili natin sa kalagitnaan ng fellowship, dito tayo nananatili sa pagmamahal. Naintindihan po. Kaya yung fellowship ay isang form ng pag-ibig sa atin ng Diyos. At nais niya sa bawat isa sa atin, manatili dun sa pagmamahal na yun. Ano yun? Yung fellowship. Naintindihan po. Yes, bagamat tayo magkakaiba ng background, pero sa fellowship, nagkakaroon tayo ng iisang puso. Nakikinig tayo ng isang sermon, nakikinig tayo ng testimonies ng brothers and sisters. At nagkakaroon tayo ng puso ng sama-sama na magtulungan. Naintindihan po. Kaya yung fellowship ay napakahalaga. Kaya nga, yung pananatili sa pag-ibig o sa pagmamahal ay pananatili din sa church. Kaya ang sabi sa unang 1, chapter 2, verse 28, mga munting anak, manatili kayo sa Kanya upang mahayag siya, upang kung mahayag siya, ay magkaroon kayo ng pagtitiwala at hindi mapahiya sa harapan niya sa Kanyang pagdating. So sa pamamagitan ng church o sa pamamagitan ng fellowship, inutusan tayo ng Diyos na manatili. Kaya nga sabi sa Biblia, di ba, huwag natin pabayaan yung ating pagtitipon. Kasi kung pinababayaan natin yung ating pagtitipon, pinababayaan din natin yung pag-ibig na ibinibigay sa atin ng Diyos sa kalagitnaan ng church. Naintindihan?
Yes, meron tayong iba't ibang mga schedule, meron tayong iba't ibang mga kalagayan na ginagawa. Pero kung tayo po ay makikibahagi sa mga fellowship, nakikibahagi tayo sa pag-ibig kasama ng mga brothers and sisters. Naintindihan po. Actually, napakasaya po o isang extension ng pag-ibig ng mga brothers and sisters kapag nasa loob ng fellowship. Dito, minsan yes, na-experience natin yung pag-ibig kapag nandito sa church. Pero isa pang paraan para ma-experience natin yung pag-ibig ng mga brothers and sisters kapag mayroong fellowship. Naintindihan po. Kaya, masaya po ba kayo sa fellowship? Nakaraan, yung mga brothers, parang ayaw na magsiuwian eh. Dahil sa kagalakan na nagkaroon ng pagtitipon sa bahay ng isang kapatid at nagkaroon ng fellowship. Naintindihan po. So sa kaligitnaan nun, mayroong pag-ibig kasi nandun si Kristo. Naintindihan po. Sabi sa Mateo chapter 18, 2 o 3 na nagkakatipon sa pangalan ko, nandun ako sa kaligitnaan nila. Kaya yung pananatili sa kalagitnaan ng church, kalagitnaan ng fellowship, kalagitnaan ng salita, ay pananatili sa pagmamahal. Naintindihan po. Kaya ito po yung in-instruction ni Apostle Pablo sa mga brothers and sisters dun sa unang Korinto. Kasi nga nagkakaroon sila ng pagkakabahabagi. Yung iba, nakatuon sa ibang tao. Yung iba naman, sa iba nakafocus. Yung iba naman, nakafocus sa maliliit na bagay. Kaya sila nahahati. Naintindihan? Kaya nga, dun sa verse na binasa po natin, yung karunungan po ng Diyos, hindi po kumikilos sa way ng kung paano tayo mag-isip. Naintindihan? Hindi yung, ay, itong mga tao na ito, sila yung matatalino, kaya ang galing. Sila yung magagaling, sila yung mayayaman. Kaya sila yung iniisip ng iba, sa kanila kumikilos yung Diyos. Pero hindi po. Pinili ng Diyos yung hamak, pinili niya yung Diyos yung mahina. Doon sa mga mahina na yun na nagkakaisa, doon po kumikilos yung Diyos. Naintindihan po. Ngayon, paano mo natin mapapanatili na magkaroon ng iisang puso individually? Naintindihan? Kanina, tinignan natin, paano tayo naging isa bilang isang church? Ngayon naman, paano natin mapapanatili yung pagkakaisa sa loob ng church sa bawat isa po sa atin? Ano ba yung mga dapat natin tandaan para mapanatili yung one mind sa loob ng church? Yes, madaling sabihin. Meron akong pakikipagkaisa sa mga brothers and sisters. Meron akong one mind. Pero dahil hindi natin naiingatan minsan yung attitude natin, hindi natin naiingatan yung mga bagay na nasa atin individually, nasisira din yung pagkakaisa sa loob ng church. Kaya paano tayo dapat na magkaroon ng puso or attitude sa loob ng church? Tingnan po natin ito. Efeso chapter 4. Efeso chapter 4, verse 2 hanggang 3. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Na may lubos na kapakumbabaan at kaamuhan, may pagkatyaga na nagpaparaya sa isa't isa sa pag-ibig, na nagsisikap na mapanatili ang pagkakaisa ng Espiritu sa buklod ng kapayapaan. Para mapanatili natin yung pagkakaisa ng Espiritu, ano pong kailangan? Sabi dito, binanggit sa verse 2. Kapakumbabaan, kaamuhan, pagkatyaga, pagpaparaya sa isa't isa. Actually, kung isa man dito, yung hindi natin maingatan, nyari, yung isa, naging mapagmataas. Yung isa, naging maamo, hindi naging mabangis. Yung isa naman, hindi nagtyaga. Yung isa naman, hindi nagparaya. Ano mangyayari? Magkakaroon ng pagkakabahabagi. Naintindihan? Pero kung mapapanatili natin sa ating puso, yung kapakumbabaan, kaamuhan, pagtyaga at pagpaparaya sa isa't isa, is mapapanatili natin yung pagkakaisa. Kung pinapractice natin ito, yes, mapapanatili natin yung iisang diwa dito po sa loob ng church. Ang bawat isa sa atin ay dapat na panatilihin at pagsikapan ito. Bakit binanggit na kailangan pagsikapan? Madali ba na maging mapagpakumbaba sa harapan ng iba? Madali ba na maging mapagpakumbaba or maamo sa iba? Madali ba na magtyaga sa iba? Madali ba na magparaya sa isa't isa? Dahil nga na meron tayong sariling instinct, meron tayong sariling preferences, meron tayong pagmamataas sa ating puso, minsan lumalabas yung kabaliktaran. Kaya ano nangyayari? Anong resulta? Hindi nagkakaisa. Naintindihan po. Kaya kailangan natin mapanatili pagsikapan. Mahirap po na magkaroon ng kapakumbabaan dun sa mga tao
na may mapagmataas na puso. Tama po ba? Anong tendency natin kapag nagiging mapagmataas sila? Tumataas din yung puso natin. Tama? Ito po tayo bilang tao. Ito yung kahinaan natin. Kapag yung ibang tao hindi nagiging maamo, nagiging mabangis, minsan, lumalabas yung puso natin na maging mabangis din. Tapatan yung bangis nila. Yung iba naman, hindi nagtsatsaga. Maliit yung, maiksi yung pasensya. Dahil doon, umiinit din yung ating puso, umiinit din yung ulo natin. Kaya naman, sabi dito, pagsikapan. Mapanatili yung pagkakaisa sa buklod ng kapayapaan. Naintindihan po. Kaya yung attitude na ito, ito po yung mga attitude ni Jesucristo sa kalagitnaan ng church. Imagine po ninyo ito. Kung sa loob ng church, walang kapakumbabaan, kaamuhan, pagkatsaga, magparaya sa isa't isa sa may pag-ibig. Kaso hindi tayo makakatagal sa isa't isa. Tama po ba? Pero nagagawa natin ito sa tulong ng Diyos, sa tulong ng Espiritu Santo. Hindi lang sa kakayahan natin. Hindi lang sa pagtitimpi natin, hindi lang sa naturuan tayo na maging mapagpakumbaba. Kung tayo lang, hindi natin kaya. Pero sa pamamagitan po ng tulong ng Diyos, na pagsisikapan natin na mapanatili yung pagkakaisa sa buklod ng kapayapaan. Naintindihan po. Ano pa yung isang bagay na para mapanatili natin yung pagkakaisa sa loob ng church? Isa pa po, tingnan po natin. Unang Korinto, chapter 3. Unang Pedro, chapter 3. Unang Pedro, chapter 3, verse 8. Basahin natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Katapos-tapusan, magkaisa kayong lahat sa pag-iisip, maging madamayin, mapagmahal sa mga kapatid, mababait, at may pagpapakumbabang pag-iisip. Sabi dito, maging madamayin. Magkaroon ng pakikiramay. Hindi po yung sa may namamatay, hindi po gano'n. Yung dinadamayan mo siya, kunyari, halimbawa, nagkaroon siya ng problema, at talagang yung puso niya ay talaga na-discourage. So sa halip na, sabihin na, ako nga kaya ko yan, nalagpasan ko na yan. Bakit ka nahihirapan? Ang dali-dali lang yan. Yung ba yung puso na madamayin? Gawin mo yung ginawa ko. Kaysa magmukmo ka dyan, ganito gawin mo. Yun ba ibig sabihin ng pagiging madamayin? Hindi po. Kapag nagiging ganun po yung puso natin, hindi natin napapanatili yung pagkakaisa. Bakit? Tumataas yung puso. Iniisip natin na mas magaling tayo sa kanila. Naintindihan po. Kaya nasisira yung one mind. Kaya pakaingatan po natin itong mahalagang bagay na ito na maging madamayin. Papagmahal sa mga kapatid, mababait at may mapagpakumbabang pag-iisip. Naintindihan po. Kaya para mapanatili natin yung puso na madamayin, palagi nating isipin na may mga brothers and sisters na hindi kapantay ng ating pananampalataya. Naintindihan po. Huwag natin isipin na ang tagal-tagal mo na sa church, dapat malago ka na. Ibig sabihin ba ng matagal na sa church, ibig sabihin mature na? Actually, marami pa nga mga brothers and sisters na matagal sa church pero baby pa rin sa kanilang Christian life Tama po ba? So, hindi ibig sabihin na matagal na sa church, mature na kagad. Naintindihan? Kaya tayo nandito sa loob ng church para tulungan yung isa't isa. Para matulungan yung isa't isa, kailangan natin na yung puso na maging madamayin. Naintindihan po? Sabihin, magkaroon ng same compassion, eye level para sa kanila. Sabi sa Biblia, kung sino man yung umiiyak, makiiyak ka sa kanila. Kung sino man yung nagagalak, makigalak ka sa kanila. Naintindihan po? Maging madamayin sa isa't isa. Para mapanatili natin yung pagkakaisa sa loob ng church. Naintindihan po? Sa pamamagitan nito, nagagawa natin yung kalooban ng Diyos para mapanatili yung pagkakaisa. Naintindihan po? Ngayon, isa pang bagay. Filipos chapter 2, verse 2 hanggang 3. Isang bagay para mapanatili natin yung pagkakaisa. Filipos chapter 2, verse 2 hanggang 3. Basahin po natin. Verse 2
hanggang 4, basahin po natin ng sabay-sabay, 3 to 1. Ay lubusin ninyo ang aking tuwa sa pagkakaroon ng gayon ding pag-iisip, magtaglay ng gayon ding pag-iibig, na magkaisa ng diwa at may isa lamang pag-iisip. Huwag ninyong gawin ng anuman sa pagpapaligsahan o pagmamataas, kundi sa kababaan, ituring na ang iba ay higit na mabuti kaysa inyong sarili. Huwag tingnan ng bawat isa sa inyo ang kanyang sariling kapakanan, kundi ang kapakanan. So ito rin po ay isang paraan para mapanatili natin yung pagkakaisa sa loob ng church. Ano po yung sabi dito? Magkaroon ng isang diwa at isa lamang pag-iisip. Then, sabi sa verse 3, huwag ninyong gawin ang anuman sa pagpapaligsahan o pagmamataas, kundi sa kababaan, ituring na ang iba ay higit na mabuti kaysa inyong sarili. Kapag itinuring mo na yung sarili mo na mas magaling ka kaysa sa iba, doon nasisira yung pagkakaisa. Hindi po kumikilos yung Diyos sa mga tao na ganito yung klaseng puso. Alam ko kung anong gagawin sa Christian life. Kaya ito yung gagawin mo dapat. Yes, yung tumanggap ng payo sa mga brothers and sisters, mabuti. Naintindihan po. Pero kailangan na mag-ingat. Doon natin isipin na mas marami tayong alam kaysa sa kanila. Or marami tayong experience kaysa sa iba, kaya nagagawa natin magpayo. Naintindihan po. Actually, minsan nakakatakot nga po yung mga ganitong klaseng tao eh. Yung maraming pinapayo, pero kung titignan naman yung Christian life, maraming sablay. Magaling magsalita, magaling magpayo. Tinuturing na mas higit siya kaysa sa iba. Dahil po doon, nasisira yung pagkakaisa. Naintindihan? Kahit dito nga sa mundo eh. Tayo po, kung sa pamantayan ng tao, makakatagal ba tayo kasama yung isang taong mayabang? Minsan nga, tayo naiinis tayo dun sa mga ganong klaseng tao, di ba? So dito rin sa loob ng church, tinuturuan tayo na maging mapagpakumbaba. Ituring na yung iba na mas magaling kaysa sa atin. Naintindihan po? Kung isipin mo na mas magaling ka kaysa sa iba, dun nagkakaroon o nagsisimula yung pagpapataas. Hindi na tayo nagkakaroon ng pagiging madamayin na puso. Naintindihan po? Kaya sabi dito, para mapanatili, kailangan natin isipin yung kapakanan nila. Kapakanan ng iba. So minsan, di ba, naririnig natin, paano naman ako? Palagi na lang sila eh. Palagi ko na lang sila iniisip, palagi ko na lang silang ginagabayan, pero paano naman ako? Kapag ganun, yes, dito po tayo natutukso ni Satanas na isipin mo naman yung sarili mo. Di na naman ikaw yung tao dito sa church. Di na naman sila yung tao dito sa church. Ikaw din. Isang panunokso ni Satan. Para mapanatili natin ito, yung puso na naglilingkod ay napakahalaga. Naintindihan po. Kung mapapanatili natin ito sa kalagitnaan ng church, yes, mapapanatili natin yung pagkakaisa sa loob ng church. Kaya magkaroon ng puso na merong puso na maglingkod. So nung sa church school, ang aral po o topic po nila ay hinugasan ni Jesus Christ yung paa ng mga alagad. Sa John chapter 13, nilagay po ito ni Jesus Cristo para matutunan natin ano ba yung dapat na maging puso ng isang lingkod. Ibinaba niya yung kanyang sarili, hinugasan niya yung paa ng mga alagad. Siya yung Diyos. Tama po ba? Siya yung Diyos na lumikha ng lahat ng bagay. Pero nilinis niya yung paa, yung maduduming paa ng mga alagad para ipakita yung good example ng paglilingkod. Naintindihan po. So palagi po ninyong tandaan yung aral po na ginawa ni Jesus Christ. Sa pamamagitan nito, mapapanatili natin yung pagkakaisa. Naintindihan po. Sabi nung iba sa Corinthians, yung iba kay Apollos, yung iba kay Cephas, yung iba kay Kristo. Yung spiritual na pagmamataas ay isa rin dahilan kung bakit nagkakaroon ng pagkakabahabahagi. Sabi ng iba, ako'y kay Kristo. Dapat ako sa Christian life ko. Mabuti ako, nagbabasa ako, ma-attend ako palagi. Kung ipagmamataas ay pagmamalaki natin yung mga ginagawa natin sa loob ng church. Ito rin po nagkakaroon ng pagkakabahabahagi. Naintindihan po. Inakala ng iba na sila kay Kristo. Pero gumagawa sila ng grupo para mahati yung church. Huwag tayo dyan, dito lang tayo. Ina-isolate nila yung kanilang sarili para hindi
sumama dun sa mga brothers and sisters na mahihina pa sa pananampalataya. Naintindihan po. Kaya kailangan po natin na ingatan yung puso na kagaya nito. Naintindihan po. So si Apostol Pablo, isa rin po siya sa naglingkod sa mga brothers and sisters. Ibinigay niya yung kanyang buhay para magabayan sila spiritually. At kung may pagkakataon, tinutulungan niya yung mga brothers and sisters sa abot ng kanyang makakaya. Ibinaba niya yung kanyang sarili na maging isang alipin. Kung paano ibinaba ni Jesus yung kanyang sarili na maging alipin din. Kaya nang sabi niya sa 2 Korinto, chapter 11, verse 1, maging tulad kayo sa akin, gaya ko kay Kristo. So sa pagkakaisa, kailangan po natin yung puso na ito. Naintindihan po. At isa pang mahalagang bagay, para mapanatili natin yung pagkakaisa, kailangan rin tayo magkaroon ng isang layunin. Ano po yung isang layunin? Isang layunin para sa Espiritu. Naintindihan po. Kung magkakaroon tayo ng iba't ibang mga priority sa bawat isa sa atin sa Espiritu, yes, magkakaroon tayo ng ilang mga pagkakabahagi. Ano ba yung layunin kung bakit hanggang ngayon ginagawa pa rin natin yung Christian life natin? Para lang ba sa ating sarili? Hindi, pinapalago natin yung bawat isa sa ating Christian life para matulungan yung iba. Yung iba na mahina sa pananampalataya, yung iba na hindi paligtas. Ginagawa natin ito para ma-form or sabihin natin mabuo si Kristo bilang isang maluwalating iglesia. Sa pamamagitan ng church, dito po natin makita yung pagkaroon ng isang layunin. Naintindihan po. Iyan po ay isang halimbawa. Doon po sa mga Israelita, nagkaroon po ng matinding tagutom. At doon po sa lugar na iyon, meron pong 4 na kitongin. Yung 4 na kitongin na ito, kung hindi sila makakain, mamamatay din sila. Kaya nung nagkaroon sila ng isang puso na pumunta doon sa lupain ng mga kalaban para kumuha ng pagkain, ginawa nila ito. At pagkatapos na makakuha sila ng pagkain, nagkaroon sila ng iisang diwa, iisang pagnanais, na tulungan din yung mga tao na nagugutom sa ibang lugar. Tingnan natin ito. 2 Hari, chapter 7. Kalawang Hari, chapter 7. Basahin po muna natin yung verse 1 hanggang 2. Kalawang Hari, chapter 7, verse 1 hanggang 2. Nakita na po, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ngunit sinabi ni Eliseo, Panginoon, ganito ang sabi ng Panginoon. Bukas, sa ganitong oras, ang isang tangkal ng piling harina ay pagbibili ng isang siklo at ang 2 takal ng sibada ay isang siklo sa pintuang bayan ng Samaria. Na magkagayon, ang punong kawal na nasa kanyang kamay ay nakahilig ang hari ay sumagot sa tao ng Diyos kung mismo ang Panginoon ang gagawa ng mga dungawan sa langit at ito na kaya iyon. Ngunit kanyang sinabi, makikita mo iyon ang mga iyong mga mata, ngunit hindi ka kakain mula roon. So, nagbigay ng pangitain yung Panginoon o yung Diyos kay Eliseo. Dun sa time na yon, magkakaroon daw ng malaking tagutom or masisira yung kanilang ekonomiya. Dahil sa matinding tagutom na ito, yung bilihin sobrang magiging mahal. Sabi dito, yung isang takal daw ng piling harina, ipagbibili ng isang siklo. Yung isang takal ng sibada, isang siklo sa pintuang bayan. So, magkakaroon ng hindi balance na ekonomiya. Halimbawa, yung isang kilong bigas, magkakahalaga siya ng 500 pesos. Halimbawa lang, magiging ganun yung sitwasyon nila noong time po na yun. At dahil dun sa kalagayan na yun, nagkaroon ng matinding paghihirap, nagkaroon ng matinding tagutom. Kasi yung mga tao, dahil nga sila ay sinakop ng sinakop sila ng Syria, wala silang resources. Ngayon, dito pumasok ngayon yung 4 na kitongin na nadamay din sa tagutom na ito. Ngayon, meron silang ginawa na magpapakita sa atin ng isang magandang lesson para sa pagkakaroon ng iisang puso, iisang diwa, para i-accomplish yung isang bagay. Basahin natin mula verse 3 hanggang 5. Basahin natin sabay-sabay, 3, 2, 1. Noon ay mayroong 4 na kitongin sa pasukan ng pintuang bayan. At kanilang sinabi sa isa't isa,
Bakit naupo tayo rito hanggang sa tayo'y mamatay? At kung ating sabihin, pumasok tayo sa lungsod, ang tagutom at sa lungsod, at mamatay tayo roon. At kung tayo uupo rito, tayo mamamatay rin. Kaya tayo na, pumunta tayo sa kampo ng mga taga-Syria. Kung ililigtas nila ang ating buhay, tayo mabubuhay. At kung tayo'y patayin nila, talagang tayo'y mamamatay. Kaya sila'y nagsitindig ng magtatakip silim upang pumunta sa kampo ng mga taga-Syria, ngunit nang sila'y dumating sa hangganan ng kampo ng mga taga-Syria, ay walang tao. So imagine po natin yung kalagayan po nila. Pero malaking tagutom. Tapos yung mga kitongin, syempre nasa isolate place sila kasi hindi sila pwede makihalubilo sa iba. Ito po yung kautosan dun sa Israel. Kaso nga lang, kung mananatili lang sila dun sa isolate place na yon, nang walang pagkain, mamamatay sila. Naintindihan? Kaya ano po yung napagpasyahan po nila? Punta tayo dun sa lugar ng ating mga kalaban. Dun sa lugar ng kalaban, merong risk. Pag nakita nila tayo, papatayin nila tayo. Tama? At doon naman sa labas, kung hindi sila gagawa ng paraan, nasa labas sila sa isolate place, mamamatay naman sila sa gutom. Pero ano po yung pagkakaisa nila ng diwa? Kung tayo mamamatay, sama-sama tayo mamamatay. Naintindihan? So, ganito po yung ginawa nitong pong 4 na kitongin po na ito. Ngayon, pumunta sila dun sa Syria. Pumasok sila. Kaso nga lang, walang tao. So dahil nga, gumawa yung Diyos ng isang himala dun sa Syria. Yung Syria, kalaban po ng mga Israelita. So yung Diyos, gumawa ng isang kababalaghan. Yung mga hukbo ng Syria, nakarinig ng yabag ng mga karwahe, yabag ng mga sundalo. Kaya natakot sila. Pag inabutan tayo dito, nung malaking hukbo na yon, mamamatay tayo. Kaya anong ginawa nila? Tumakas ngayon sila. So, naiwan nila yung resources nila dun sa lupain ng Syria. Ngayon, pumasok yung mga ketongin, tapos nakita nila walang tao. Nandun yung mga resources, nandun yung pagkain. Kaya, libre. Kumbaga, libre nilang nakuha yun. Kaso nga lang, habang ninanamnam nila, habang ini-enjoy nila yung maraming pagkain na ito, nagkaroon sila ng isang kaisipan. Basahin natin mula verse 6 hanggang 9. Basahin natin sabay-sabay, 3 to 1. Sapagkat ipinarinig ng Panginoon sa hukbo ng mga taga-Syria ang dagundong ng mga karwahe, ng mga kabayo at ng dagundong ng isang malaking hukbo, kaya sinabi nila sa isa't isa, inupahan ng hari ang Israel laban sa atin ang mga hari ng mga Heheryo at ang mga hari ng mga Ipsyo upang sumalakay sa atin. Kaya sila'y nagsitakas ng magtakisilim at iniwan ng kanilang mga tolda, ang kanilang mga kabayo, asno, at iniwan ang buong kampo sa dati nitong kaayusan at tumakas dahil sa kanilang buhay. Namang tungin ito, dumating sa gilid ng kampo, sila'y pumasok sa isang tolda, kumain, uminom at nagsikuha ng pilak, pinto at bisan, at tumayo at itinago ang mga iyon. Muli silang bumalik at pumasok sa ibang tolda at kumuha ng mga bagay roon at umalis at itinago ang mga iyon. Pagkatapos ay sinabi nila sa isa't isa, hindi tama ang ginagawa natin. Ang araw na ito ay araw ng mabuting balita. Kung tayo'y mananahimik at maghihintay ng liwanag sa kainumagahan, parusa ang aabot sa atin. Tayo na ngayon, umalis na tayo at ating sabihin sa sambayan ng hari. So ito po yung realization ng 4 na kitongin. So imagine po natin sila inihiwalay ng mahabang panahon kasi nga meron silang ketong. Pero kahit na sila inihiwalay sa lipunan or dun sa kalagitnaan ng mga hukbo or dun sa community nila, meron pa rin silang pakialam sa iba. Naintindihan po. Bakit? Siguro may mga kamag-anak sila na naiwan, may mga kamag-anak sila, kakilala sila, kaibigan na naiwan. Kaso nga lang, dahil sa tagutom, pwede silang mamatay. Tama po ba? Pero itong 4 na kitongin po na ito, sabi nila, hindi tama yung ginagawa natin. Ito'y good news para makakain din yung mga kapamilya natin, mga kaibigan, mga kamag-anak natin. Ito'y magandang chance na makakain din sila para hindi sila mamatay sa tagutom. Kaya anong ginawa nila? Pumunta sila dun binalikan nila yung kanilang mga kababayan, yung sambayan ng hari. Ngayon, dahil po sa mabuting balita na ginawa nitong 4 na kitongin, yung hukbo o yung community ng hari ng time po na yun, nakakain po sila, hindi po sila namatay. Hanggang sa bumalik o manumbalik yung kaayusan ng ekonomiya nila. Naintindihan po. Imagine po natin, 4 na kitong.
yung nagliligtas sa napakaraming tao mula sa tagutom. Naintindihan? Kung hindi sila nagkaroon ng iisang diwa, iisang puso, na puntahan at ibalita yung magandang balita sa kanila, yung ibang tao, kapamilya nila, mamamatay sa tagutom. Naintindihan po. Ngayon, ano namang kinalaman nito sa Christian life natin? Kaya nasabi ko po kanina, sila yung magandang example sa pagkakaroon ng isang diwa para sa isang layunin. Ano yung layunin nila? Ano po yung layunin nila? Kumain lang? Ipamalita yung magandang balita. Tama po ba? Ito po yung layunin nila. Physically, gusto nila na maiahon yung kanilang sambahayan, yung hukbo ng hari, para hindi sila mamatay. Naintindihan po. Ngayon, tayo po, bagaman tayo mahina, tayo hanggang ngayon sa harapan ng ibang tao na makakilala natin, nakikita pa rin nila yung kasalanan natin. Pero sa harapan po ng Diyos, tayo po ay matutuwid. Kung tayo magkakaroon ng isang puso, isang diwa at isang layunin para tulungan sila, regardless ng ating posisyon, regardless ng ating kakayahan, magagawa natin ito ng sama-sama. Naintindihan po. Sabi nga nila dito, hindi tama yung ginagawa natin. Na sila lang yung mayroong biyaya. Sila lang yung makakaligtas mula sa tagutom, tapos yung ibang tao mamamatay sa tagutom. Para sa kanila, hindi ito tama. Naintindihan po. Ayun, spiritually, natanggap natin yung kaligtasan. Ito ay biyaya sa atin. Kaya nga masaya tayo. Tama po ba? Ngayon, sinasabi rin sa atin ng Biblia, na dahil sa biyaya na yan, na ibinigay ko sa iyo, ibigay mo din sa iba. Ngayon, anong sabi ng Biblia? Kabag-kabag ako kung hindi ko ipangaral ang Ebanghelyo. Sabi ni Apostol Pablo. Sabi niya, siya yung pinakakawawa kung hindi niya gagawin yung pagbabahagi ng Ebanghelyo noong time po na yun. Ngayon, sabi dito, hindi rin tama na tayo nag-i-enjoy sa church, nag-i-enjoy sa kaligtasan, mag-i-enjoy sa langit magpakailanman. Hindi rin tama na hindi natin sabihin yung ating napakinggan at narinig. Napakinggan at sinampalatayan na Ebanghelyo. Naintindihan po. Kaya meron tayong chance na binibigay sa atin ng Diyos, lalo na palapit yung summer retreat. Kung hindi natin gagawin ng may isang puso, may isang diwa, yung pagliligtas sa mga ligaw ng kaluluwa, mapapahamak po sila. Naintindihan po. Imagine po ninyo, 4 na tao lang. Yung nagkaroon ng ganitong klaseng pag-iisip, ngayon natulungan po nila yung hukbo ng hari, kaya hindi sila napahamak doon sa tagutom. Meron pang isang 4 na nakapagligtas ng isang lalaking lumpo noong panahon ni Jesus Christ. Ano pong ginawa nila? Yes, sama-sama sila nagtulungan. Tama po ba? Mahirap po magbuhat ng isang lalaki na lumpo. Hindi po magaan yung bigat na yun. Ano pong ginawa nila? Gumawa sila ng paraan para ibaba yung tao na ito, yung lumpo, sa harapan mismo ni Jesus. Yung setting po na yun, hindi po madali. Napakaraming tao na nagsisiksikan. Gusto nila na mauna sila yung mapagaling ni Jesus Christ yung time po na yun. Pero dahil sa pagnanais itong 4 na ito, gumawa sila ng isang bagay na nakakabangha. Ano pong ginawa nila? Binutas nila yung bubong. Hindi sila nagdahilan. Hindi sila nag-isip na, ay, maraming tao, next time na lang. Hindi magandang sitwasyon to kasi daming tao. Siguro matagal tayong maghihintay nito. Kaya, bawi na lang tayo next time. Ganun po ba yung naging puso ng 4 na magkakaibigan? Okay. Saan sila nakatingin? Doon sa kalagayan ng isang taong lumpo, doon sa kaibigan nila. Naintindihan po. Dahil sa pagnanais ng 4 na iyon, natulungan nila yung isa. Dahil sa 4 na ito, ng 4 na kitongin, natulungan nila yung iba. Naintindihan po. Ngayon, hindi po kikilos yung Diyos kapag lang marami. Yes, kumikilos siya ng makapangyarihan kapag marami. Pero, kahit sa kakaunti na mga tao na ito, na mayroong isang puso, isang diwa, kayang kumilos yung Diyos. Gumawa ng isang kamanghamanghang gawa. Naintindihan? Sa mga Israelita, yung hukbo ni Gideon, 24,000 sila na hukbo. Pero ano sabi ng Diyos? Sobrang dami nyo. Pauwiin mo yung iba. Kaya bumaba mula sa 12,000, tapos nagkaroon ng 10,000, bumaba ulit. Sabi ng Diyos, marami pa rin masyado. Kaya
Yung lumaban sa mga kalaban, sa mga hukbo ng kalaban ng mga Israelita, ilan na lang? 300. Imagine po ninyo, yung kalaban nila, libo-libo. Pero sila, 300 lang. Pero nagawa nilang i-survive sa tulong po ng Diyos. Naintindihan po. Bakit? Meron silang isang pagnanais na manalo. Naintindihan po. Yung mga umuwi, mga takot, mga duwag. Natakot sila sa ratio ng kalaban. Mas marami sila sa atin. Dapat mas marami tayo para matalo natin sila. Kaya dahil po sa ganitong klaseng puso, umuwi po yung iba. Pero dun sa 300 men na ito, gumawa yung Diyos ng isang malaking himala na natalo nila yung libo-libong kalaban po nila. Naintindihan po. Ayun, sa pamamagitan din po nito, kung meron tayong iisang puso, iisang diwa, kung napapanatili natin yung pagkakaisa, kikilos yung Diyos. Hindi nire-require ng Diyos yung marami. Naintindihan po. Pero sa kalagitnaan ng mga tao na mayroong iisang puso, iisang diwa, gumagawa siya. Yun po yung karunungan ng Diyos. Yung karunungan ng tao, mas iniisip, mas marami, mas effective. Tama ba? Sa lipunan, di ba? Kapag marami kayo, maganda. Mas magagawa ninyo yung mas malalaking bagay. Pero yung Diyos po, hindi po kumikilos ng ganun. Salungat siya. Kaya nga, yung bayang pinili ng Diyos, sila yung pinakakaunti. Tama ba? Pero sa likod nila, nandun yung kapangyarihan ng Diyos. Kaya naman, kung mapapanatili natin yung pagkakaisa ng diwa, ng puso, sa loob ng church, makakagawa yung Diyos ng isang malaking bagay. Naintindihan po. Imagine po ninyo, mula sa maliit, kaya niyang gumawa ng malaki. Naintindihan po. Yun po yung karunungan ng Diyos. Mula sa mahina, kulang, at mga hamak na tao, kaya niyang kumilos. Yun po yung karunungan ng Diyos. Naintindihan po. Kaya kahit na yung mga apostol, kahit nag-umpisa lang sila sa 12, kalagitnaan, nabawasan pa ng isa. Pero pinalitan naman. Pero yung 12 na yun, marami sila natulungan para maligtas. Naintindihan po. Libo-libo mga tao yung naligtas. Noong panahon ng Pentecostes, nung bumaba yung Espiritu Santo, si Pedro at si Juan, yung ibang mga apostol, nangaral, tama po ba? Ilan lang sila noon? Pero ilan po yung natulungan nila na maligtas? 3,000. Imagine po ninyo, 3,000. Bawa, isang Bible seminar lang, 3,000 yung masisave. Sobrang dakila po nun, tama po ba? Pero para matupad yun, hinihintay ng Diyos yung mga tao na mayroong ganitong klaseng pag-iisip. Na kahit na sila ay konti, kulang, hamak, at walang karunungan, walang kaalaman, kulang sa kaalaman, kulang sa karunungan, pero kung yung puso nila ay mayroong isang layunin kasama yung Diyos, kaya niyang kumilos. Naintindihan po. Kaya sa kalagitnaan ng church, sa kalagitnaan po ng iglesia, kumikilos po yung Diyos sa hindi kagaya ng kung paano tayo kumikilos. Naintindihan? Hindi kung paano yung lipunan ay kumikilos. Kapag marami, mas mabuti. Kahit sa kaunti, kahit dun sa maliliit, kahit sa hamak, kaya niyang kumilos. Naintindihan? Pero hindi siya kikilos ng basta-basta lang. Tinitignan niya yung bawat puso natin. Sino ba yung mga tao dito sa church? Kung sino yung may pagnanais na makapagligtas ng mga ligaw ng kaluluwa. Yung tunay na may pagnanais, sila yung kikilos. Sila yung gagamitin. Naintindihan po. Kaya naman, palagi natin i-check yung ating puso. Yung Diyos hindi po niya hinihintay na marami tayong kaalaman, marami tayong karunungan para magamit para makapag-evangelize. Naintindihan po. Meron pong isang pastor na naging missionary sa India. Korean po siya. So, pumunta siya doon, sa India, hindi kasama yung pamilya niya. So, nag-missionary siya doon, at ginawa niya yung kanyang tungkulin dahil sa inuutos ng Diyos para sa kanya. Pero kahit na dito sa isang minister na ito, nakapagsimula yung mission doon sa India, maraming mga brothers and sisters na na-save, maraming mga brothers and sisters na nagkaroon ng buhay na walang hanggan dahil sa isa. So along the way, habang siya ay
nag-minister, meron siyang mga na-evangelize, at yung mga na-evangelize niya, siya rin yung tumulong sa kanya para makapag-spread ng gospel doon sa India. Kaya meron po tayong mga brothers and sisters na nasa India. Dahil lang po sa isang missionary. So kalaunan, dumating na rin yung ibang missionary para tumulong sa gawain po doon sa India. Actually, yung India, kung hindi isa sa pinakamaraming tao sa buong mundo. India at China, tama po ba? Pero kahit na isang tao o ilang tao lang yun nandun, nagawa na ma-spread yung gospel. Naintindihan po. Para siyang isang maliit na posporo, kaya yung sunugin yung buong syudad. Tama po ba? Minsan, meron tayong nababalitaan, isang kandila, naiwan. Kaya nangyari, nasunog, natupok yung mga kabayan dahil sa isang apoy. Naintindihan po. Kung meron tayong pagnanais na ito, kayang kumilos yung Diyos. Kaya nga, dun sa verse na binasa natin kanina, pumili niyo yung Diyos ng hamak, ng kulang, ng hindi matalino, para makita yung kapangyarihan ng Diyos. Naintindihan po. Kaya naman, sa loob ng church, ginagawa po natin ito na mapanatili yung pagkakaisa. Paano? May pagpapakumbabang puso. Yun po yung pinakasusi. Isa sa pinakasusi para mapanatili natin yung pagkakaisa sa loob ng church. Pero pagpapakumbaba. Naintindihan po. Kung masisira ito, bawat isa sa atin magkakaroon ng pagkakabahabahagi. Isang bagay pa, kung meron tayong isang layunin, isang focus, isang goal, kung meron tayong sama-samang ganitong pagnanais, pwedeng kumilos yung Diyos. Naintindihan po. Sabi sa Efeso chapter 3 verse 20, kumikilos siya sa kalagitnaan natin. Tama po ba? Sa kalagitnaan ng church. Kanino po siya kumikilos? Hindi lang po random na mga brothers and sisters, kundi yung mga brothers and sisters na mayroong pagkakaisa sa layunin ng Diyos. Naintindihan po. Kaya naman, napakahalaga para sa atin ng pagkakaroon ng pagkakaisa. Naintindihan po. Kaya nga, yung isa sa slogan natin sa loob ng church, di ba? One mind, obedience, saka sacrifice. Kahit na meron kang kakayahan na magsakripisyo, meron kang kakayahan na sumunod, pero kung wala ka namang isang puso, isang isip, isang diwa, hindi mo pa rin ito magagawa. Naintindihan po. Kaya yun po yung pinakamahalaga, yung pagkakaisa. Pagkakaroon ng isang puso, isang diwa, para magampanan po natin yung kapangyarihan po ng Diyos. So, mangyari yung kapangyarihan ng Diyos sa kalagitnaan po natin. Naintindihan po. Ngayon, balikan po natin sa ating main verse. Unang Korinto, chapter 1. Basahin po natin mula verse 27 hanggang 28. Basahin natin ng sabay-sabay, 3 to 1. Kundi, inili ng Diyos ang mga bagay na kahangalan sa sanlibutan upang kanyang ihiyain ang matatalino. Pinili ng Diyos ang mga bagay na mahihina sa sanlibutan upang kanyang hiyain ang malalakas. Pinili ng Diyos ang mga bagay na mababa at hinahamak sa sanlibutan, maging ang mga bagay na walang halaga upang pawalang saysay ang mga bagay na mahalaga. So, iba po yung karunungan ng Diyos. Pumipili siya ng mga, sabi dito, kahangalan, yung hindi matalino, mahihina, mababa, hinahamak, para maipakita yung karunungan niya. Yung kalawalatian ng Diyos. Naintindihan po. Kaya naman, kung mapapanatili natin yung puso na may kababaan, may mapagpakumbabang puso, kaamuhan, at itinuturing yung ating sarili na hindi higit kaysa sa iba, makakakilos po yung Diyos sa kalagitnaan mo natin. At ito po yung dapat na ipagmalaki natin. Sabi sa verse 31, ang nagmamalaki ay ipagmalaki ang Panginoon. Kaya nga, hindi karamihan sa atin may kakayahan. Marami sa atin yung mga walang kakayahan. Marami sa atin yung mahina. Marami sa atin yung mga kulang. Pero sa kalagitnaan ng mga bagay na ito o yung mga ganitong klaseng mga brothers and sisters, kayang kumilos yung Diyos. At ito po isang bagay na ipagmamalaki natin. Kahit na kakaunti yung ating manpower, pero kayang kumilos yung Diyos. Kikilos siya dun sa mga tao na meron din pagnanais na gawin kung ano yung layunin ng Diyos. Ano yung layunin ng Diyos? Darating po yung ating summer retreat. Sa buong Pilipinas, nakapokus po tayo sa isang layunin. Ano po yun?
Magbakasyon? Pumunta na sa retreat center para magkita-kita? Ano pong gagawin natin? Ako, para magkakaiba pa rin. Ano po yung gagawin natin? Mag-evangelize. Naintindihan po. Ito po yung gagawin natin ng sama-sama. Kaya po nang palagi ko na-remind. Yung malaking gawain nito, na ito ng pagliligtas ng Diyos, maring huli na. Hindi natin pwedeng sabihin na siguro may mga ibang chance pa ng summer retreat sa susunod na taon. Doon ko na lang i-evangelize yung mga kakilala ko. Ngayon, ayaw nila eh. Pero kung magiging ganito yung puso natin, magiging petics lang tayo. Tama po ba? Pero kung iisipin natin, maaaring ito na yung last na summer retreat. At pagkatapos ito, yung huling hintil, yung huling tao na maliligtas, nandun siya atin. Magdadalawang isip pa ba tayo? Magpipetics pa ba tayo? Kung nanonood po kayo ng mga balita, kahit kagabi lang, marami pong nagsisimula ng gera dito po sa panahon po natin ngayon. Yung Amerika, kumikilos na. Yung ibang mga nasa Middle East, yung Israel, kumikilos na. Ngayon, pinapakita ba sa atin ito ng Diyos para matakot lang? Pinapakita sa atin ito ng Diyos para magmadali. Para ibalik yung ating puso para sa layunin kung bakit hanggang ngayon nandito pa tayo. Ano po yun? Para sa pagliligtas sa mga ligaw ng kaluluwa. Naintindihan po. Gagawin natin ito ng magkakasama. Kung gusto po ninyo, yes, magagawa po natin. Pero kung ayaw po ninyo, gagamit yung Diyos ng ibang tao. Kaso nga lang, kung tayo naman, ayaw natin, sayang yung gantimpala. Naintindihan po. Yung summer retreat, hindi po ito time para mag-unwind. Hindi po ito time para mag-relax. Kagaya siya ng isang pugon. Alam niyo po yung pugon? Yung sobrang init na lagayan. Kahit na matigas na bato, kahit na matigas na kung anumang bagay, kaya niyang tunawin dun sa loob ng pugon dahil sa sobrang init. Yun po yung summer retreat. Kung dadalhin natin yung mga, sabi natin, mga ini-evangelize natin, yung mga prospect natin na matitigas yung ulo, yes, kayang kumilos yung Diyos sa matitigas na puso kapag nasa summer retreat. Kaya naman, yung summer retreat ay napakagandang chance para sa atin para magkaroon ng isang puso, isang diwa, isang pagsunod, isang pagsasakripisyo para sa isang layunin. Ito po yung pagliligtas sa maligaw na kaluluwa. Naintindihan po. Kaya naman, inaasahan po tayo ng Diyos. Actually, hindi po optional yung pagsama sa summer retreat. Hinihimok tayo ng Diyos na sama-sama natin gawin ito para sa kaluwalhatian niya. Kasi malapit na siyang dumating. Tama po ba? Kung iba yung ating focus, kung magiging iba yung ating priority sa ating Christian life, hindi rin natin magagawa kung ano yung inuutos ng Diyos. Naintindihan po. Kaya naman, hanggang ngayon po, pinapanalangin ko na lahat ng brothers and sisters ay makibahagi sa mahalagang gawain po na ito. Yes, alam ko po, marami tayong iba't ibang mga kailangan, iba't ibang mga dapat paghandaan. Pero isang bagay po yung dapat una po ninyong naihanda na. Ano po yun? Hindi po yung registration fee, okay? Ano po yung dapat na una nating ihanda? Yung puso natin. Yung registration fee, yung kung ano man na kailangan bayaran, to follow na lang kapag una natin na ihanda yung puso natin. Pero kung hindi natin ito unang inihanda, yung ibang bagay na paghahandaan natin, hindi rin mangyayari. Kaya naman, nawa sa pamamagitan ng karunungan ng Diyos na ibinigay sa mga brothers and sisters sa Corinto, na pumili siya ng mga hamak, pumili siya ng mga kaunti, pumili siya ng mahina. Ito yung karunungan ng Diyos. At tayo po, tinawag niya bilang isang church. Bagamat tayo po ay kulang pa, marami pa rin mga bagay na hindi pa alam, pero sa pamamagitan po ng Diyos, kung tayo po ay magkakaroon ng isang layunin, gagawa siya ng isang himala, gagawa siya ng isang makapangyarihang gawa sa loob ng church, sa loob ng kalagitnaan ng iglesia. Naintindihan po. Kaya nawa, bawat isa po sa atin, tandaan kung ano yung layunin natin. Meron po tayong kanya-kanyang mga task na gagawin po dun sa retreat center para sa paghahanda. Pero yan po ay side task lang. Ang pinaka-task natin doon, makapagdala ng isang kaluluwa, tulungan siya na maligtas,
at gabayan siya para makarating sa tunay na kaligtasan. Ito yung ating pinaka-main ministry doon po sa Summer Retreat. Okay po? Kaya sana, bawat isa po sa atin ay makibahagi sa mahalagang gawain po na ito. At sigurado po, na kung sino man yung mga tao na makikibahagi dito, sigurado po, tutulungan ng Diyos. Kung sino yung mayroong pagnanais na gumawa para sa kalooban ng Diyos, kahit na kulang, kahit na mahina, kaya niyang kumilos sa kalagitnaan po natin. Naintindihan po? Kaya naman, sa pamamagitan po ng karunungan at katwiran ng Diyos na kumikilos sa mga mahihina, kulang at haba, sama-sama natin saksihan yung pagliligtas ng Diyos na gagawin niya sa Summer Retreat. Bago po mag-Summer Retreat, meron po tayong darating na Cell Group 1 Bible Seminar. Kung sakali man na meron po kayong mga newcomers na malapit po dun sa area ng Cell Group 1, mamaya po i-announce po ito. Kaya sana magtulungan po tayo. Okay? Sama-sama po natin na palaging tandaan na yung pagkakaisa sa loob ng church, ito po ay kalooban ng Diyos. Kung tayo rin ay hindi makikibahagi, yes, hindi natin nagagawa yung kalooban ng Diyos para matupad yung kanyang kalooban para sa mga ligaw na kaluluwa sa paligid po natin. Kaya sama-sama po natin ito pagtulungan. Tayo pong lahat ay umuot manalangin. Banal at mahabagin naming Amang Diyos, nagpapasalamat po kami unang-una po sa lahat sa dakilang kaligtasan na pinagkaloob niyo po para sa amin. Aming Ama, salamat po sa pagbibigay sa amin ng mga salita na kinakailangan po namin. Lalo-lalo na meron po kami pinaghahandaan na Summer Retreat. Aming Ama, dinadalangin po namin na tulungan niyo po kami upang magkaroon ng iisang puso, iisang diwa para gawin ang iyong kalooban para sa pagliligtas sa mga ligaw na kaluluwa. Alam po namin na marami kaming kakulangan, mahina kami at marami pa rin mga bagay na hindi po namin nagagawa. Pero sa pamamagitan po ng iyong tulong, ipinagkakatiwala po namin ito sa inyong makapangyarihang kamay. Sa natitira po namin schedule para sa araw po na ito, kayo na rin po yung manguna sa bawat isa po sa amin. Pero din, may pinaghahandaan po kami na Cell Group 1 Bible Seminar. Tinadalangin po namin na tulungan niyo po yung bawat isa po sa amin, lalo na para sa Cell Group 1 na makatulong sa pagliligtas sa mga ligaw na kaluluwa doon po sa area na iyon, sa area ng Bible Seminar. Pakiusap, tulungan niyo po yung bawat isa po sa amin at gamitin niyo po kami bilang instrumento ng pagliligtas sa mga ligaw na kaluluwa dito po sa huling panahon na ito. Maraming salamat po muli. Lahat po na ito ay dalangin po namin sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Jesucristo na sa amin ay patuloy nagmamahal. Amen. Salamat po.